Coconut juice ng Agopina Rojas Integrated Farm from Kasiguran, Aurora. Magandang araw po. Ako po si Mr. Arnold Rojas o Arnold Rojas. Itong Agopina Rojas Integrated Farm originally ay pag-aari po ng aming mga grandparents. Panahon ng pandemic, umuwi ako dito sa probinsya dahil lockdown sa Manila eh. And eventually during the pandemic time o lockdown time, yung MAU officer namin dito, yung MAU ng Kasiguran, in-inform niya ako na may mga DA seminar o training. Napasama ako sa grupo ng Save the Coconut Movement. So nagkaroon ng immersion training sa PCA Zamboanga. Ayun, doon nagkaroon ako ng mas malawak na kaalaman about coconut farming. Yung usual na yung pinagkaiba ng tuba tsaka nito. Yung tuba kasi medyo may pait, parang beer. Ito matamis na parang asukal na merong konting alam mo yung pag cola soda sa dila yung parang nanunusok-nusok ng konti. Ayun, ganun yung nito. Kasi itong naman tong net, kaya nilalagyan ng net para ma-prevent yung pagpasok ng mga at ibang insekto. So ito, pinapakita lang din namin sa ibang farmers na may ganitong produkto sa coconut. Hindi lang puro kopra, puro niyog. Dito kasi marami yung makukuha ang produkto eh. Number one is sugar. Sumunod, honey, coconut vinegar. Coco sauce, toyo na galing sa sabaw naman ng matured na. Sunod, ito nga, itong coconut juice. Yung mga natutunan niya roon sa pagiging member ng association, dinala niya dito sa Kasiguran. At pagdala niya rito, ang una niyang ginawa, bumuo siya ng association. So, kinontak niya yung mga taal na taga rito, kinausap. Kaya po nabuo po yung Kasiguran Agricultural Farmer Station, yung KAPAA. So, lahat ng makikita mo dito, sir, na crops o halaman, interconnected sila to each other. For example, yung kalamansi. Anong kinalaman ng kalamansi sa coconut? Parang layo coconut eh. Yung kalamansi juice na napoproduce namin, pwede mo siyang gamitan ng coco honey. Ang sweetener mo doon sa kalamansi juice ay coco honey. Yung calamansi extract, pwede mo rin siyang i-mix doon sa coco soy sauce. Di ba? May natural soy sauce ka na. Meron dito, sir, na kalabasa. Kita yung kalabasa. Kung magtaka iba, bakit kalabasa? Sabi nila, dami-dami pwede tanim. Yung kalabasa kasi, pag namulaklak yan, mag-aakit ng bubuyog. Kung maraming bubuyog, maraming magpo-pollinate diyan sa mga coconut flower natin. So, mas mapapataas niya yung pollination. So, pag mataas yung pollination level, dadami yung bunga. Sa government agency naman, for example, yung MAU, OPAG, tumutulong din naman pag may mga project, activity, pupunta sila dito. Yan, especially yung ATI, ATI talagang malaki yung ambag niya sa educate ng mga farmers. Lalo sa amin kung ginawa nilang parang extension nila kasi LSA nga Learning Site for Agriculture. So, ibang technology na meron ako dito, sinishare ko sa ibang farmers dito. Kanina yung hinarvest nating nectar. So ito na po 'yon. So, transfer lang po natin siya ng ganito. So, gamit po natin dito ay mga stainless strainer saka panel. Saka yung packaging material natin is brand new PET bottle. So, after po sir, ito, self-lock itong takip na yan. Pag finish lang natin ganyan. So tampered proof po yan. So, once na inopen mo yan, hindi mo na pwedeng gamitin pa ulit. Sa kabataan siguro, hindi yan simpleng pagsasaka, kundi agripreneur dapat.
agripreneur, negosyante. Pag naipakita natin yan sa kanila na may pera dito, makikita dito, enough para mabuhay ng disente. Madali nang akitin yung mga kabataan na mag-venture sa agriculture. So, yun po, sa kapwa ko magsasaka na may interest sa high value, particular sa nyug, coconut production o sub-production. So, nandito po ang Agupi na ROAS Integrated Farm para umalalay sa kanila. Pumunta lang po kayo dito, magkatulungan tayo. Kalitan tayo ng idea o kaalaman. And totoo niyan, gusto ko talaga maging education center ito para sa farmers. Ay gusto ko rin sana maging TESDA accredited school to for agriculture. Sininiwala ko na education is the key.